Breaking down barriers, pagsira ng mga hadlang. Yan ang ating topic ngayong umaga sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at maging sa ating YouTube channel. At kukunin po natin sa Ephesians 2 verse 18 ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Kaya naman po samahan po ninyo ang inyong ate Mavs para po sa napakagandang mensahe na namang ihahatid sa atin ng ating Panginoon. Marami tayong matutunan dito at alam ko na tayo gagabayan ng Banal na Espiritu. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong Daily Devotion Live dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel Ate Mavs TV. Good morning. Kumusta po ang inyong umagang kay ganda? Alam ko bagamat maulan, bagyo, super typhoon ang hatid ng bagyong ito. Pangadkot panalangin na kayo ingatan ng Panginoon saan lugar man kayo naroon ngayon. Hindi naman kailangan lumabas dahil alam ko po walang pasok ng araw na ito. Huwag na kayong lumabas. Hindi naman po kailangan lumabas, no? Kasi mahirap na po na mabaha tayo, ma-stranded tayo. Kaya po, samahan niyo na lang ako ngayon sa ating devotion para sabay-sabay po natin papurihan at pasalamatan ng ating Diyos ng buhay. Sige po, ang ating pong verse sa pagninilayan ngayong umaga ay kukunin natin sa Ephesians 2 verse 18 na sa Tagalog, ito po ay Efeso 2 verse 18 na matatagpuan sa page 245 kung ganito po ang inyong Bible tulad ng Bible ko. Ayan. Para mas mabilis po ninyong hanap ang ating verse na pagninilayan ngayong umaga. So, ang sabi po sa Ephesians 2 verse 18, New International Version, For through Him, we both have access to the Father by one Spirit. Sabi naman po sa Tagalog, Efeso 2 verse 18, Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Maraming salamat sa isang magandang umagang ito, bagamat may bagyo, Panginoon, at marami ang sinasalanta nito. Pakaingatan niyo sila, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon, at turuan mo kami sa magandang mensahe mo ngayong umaga. Tulutan mo, Panginoon, huminto na ang bagyong ito at nawa, O Diyos, ay malinaw naming makita ang mensahe mo para sa amin ngayong umaga. Maraming salamat. Pinupuri ka na at pinasasalamatan. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong kabanalan, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Again, basahin po natin, no? Ang sabi po sa Ephesians 2 verse 18 sa New International Version, For through Him we both have access to the Father by one Spirit. Sabi naman po sa Tagalog, Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakabuti ng Diyos sapagkat tayo ay binigyan niya na naman muli ng isang pang pagkakataon para magising ngayong umaga upang makapagpuri at makapagpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng devotion na ito. Kaya po samahan po ninyo ako at namnamin natin ang pag-ibig ng Diyos sa napakaganda niyang mensahe patungkol sa Kanyang pag-ibig, no? At kung paano tayo ay makakalapit sa Diyos ng ganun na lang dahil sa tinanggal niya na yung hadlang, yung barrier, para directly we can talk to the Lord, communicate with the Lord, and ask and seek Him. Diba po, no? Napakaganda ng mensahe ito. Kaya naman, ang title ng ating devotion ngayon ay Breaking Down Barriers, o yung pagsira ng mga hadlang. So human beings tend to form groups, drawing close to people who think like us, act like us, or look like us. Di ba mas tayo ay
nagpo-form ng mga groups na kung saan yung mga kagaya natin, katulad natin, kapareho natin mag-isip, kagaya natin ng pag-uugali, yun yung mga sinasalihan nating mga grupo. Kasi doon tayo mas komportable at sa tingin natin, mas nakakapag-communicate tayo ng magaan kapag kapareho natin sila ng pag-iisip, pag-uugali, di ba? Yung mga likes and dislikes natin halos pareho para mas madali ang pakikipag-ugnayan sa kanila at makihalubilo sa kanila. So it gives us a sense of safety and belonging, di ba? Kasi parang kampante ka na parang safe ka kapag kasama ko itong mga ito kasi naiintindihan nila ako, naunawaan nila ako, ano tawag dito, madali naming makuha ang isa't isa, ang loob ng isa't isa kasi pareho kami ng ugali. But this also means we tend to build barriers. Pero nagiging dahilan din ito para magkaroon din ng hadlang, no, sa isa't isa. At we place ourselves into categories based on culture, language, etc. Kasi syempre, kahit sabihin mo kung pareho kayo ng ugali, pareho kayo ng mga pag-iisip, ng mindset, pero nagkakaroon pa rin ito ng mga barriers dahil sa kultura, diba? Dahil sa mga salita, diba? Minsan, tulad na lang pag Bicolano siya, Tagalog ka, nagkaka-barrier kasi hindi kayo magkaintindihan, no? Kasi magkaiba kayo ng probinsya. So, meron pa din, no, sa kultura, sa paniniwala, sa mga kinalakihan, diba? Kaya, hindi maiwasan talaga na nagkakaroon ng hadlang o barrier ang kahit na anong grupo o kahit na sinong tao. So, throughout history, religion are practiced efforts to please God has included some and shut out others. Religion na lang di ba? Hindi magkasundo ang mga tao. Talagang simula pa man noon, talagang sa pagdating sa pananampalataya o paniniwala at tungkol sa Diyos, marami dyan ang pagkakaiba-iba ng ating paniniwala. Minsan nga pareho ng born again Christian, magkaiba pa rin ng faith Magkaiba pa din ng pinaniniwalaan, pinananampalatayanan, di ba? Kasi may mga kanya-kanyang doktrina. Kaya nagkakaroon ng barrier o hadlang sa isa't isa. The results have been awful, di ba? Maraming hindi magandang naidudulot ang mga ganitong mga hadlang sa atin, no? Sa ating mga tao. Bilang tayo ay mga Kristiyano, bilang tayo ay mga araw-araw nakikihalubilo sa iba't ibang tao, hindi ito nagiging magandang bagay para umunlad tayo. Kaya nagkakaroon ng yung hindi pagkakaisa, 'di ba? Dahil sa hadlang na 'yan. Kaya nga, 'di ba, naalala ko na naman yung rally ng daang linggo. Dahil sa barrier, sa hadlang, kung kaya't nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, 'di ba? Mga bagay na nagiging dahilan upang magalit ang isang tao, para magkagulo, hindi magkaroon ng pagkakaisa na nakakalungkot po. Good morning Ate Lucy and good morning Ate Marilyn. Magandang umaga po sa inyo. So, this is not the way of Jesus. Ang Diyos ayaw niya ng merong hadlang, merong namamagitan, merong barrier sa atin, no? Lalo na sa relationship natin with the Lord. Before Jesus walked to earth, God chose the people of Israel to uniquely demonstrate His goodness to the nations. Outsiders could and did follow God, yet there was still a clear line of distinction between Israel and the other nations. Noon pa man, nung panahon ng Israel, ng mga Israelites, di ba ang daming barriers, ang daming hadlang. Bagamat pinapakita ng Diyos na yung pagkakaisa ay dapat mangyari, though marami pa din na sa iba't ibang lugar ang naniniwala sa Diyos, pero makikita natin na meron pa din hindi pagkakaisa. Meron pa din mga barriers dahil nagsisimula sa iba't ibang paniniwala, iba't ibang ideolohiya, iba't ibang mindset ng mga taong nandoon sa lugar na yon at sa iba pang mga karatig na lugar. Which nangyayari rin sa atin ngayon, no? Sa ating bansa. Dahil kapag nasa ibang lugar ka na, iba na yung paniniwala nila, iba na yung paniniwala mo, nagkakaroon na ng hadlang. Minsan hindi na nagkakaintindihan, hindi na nagkakaisa, hindi na nagkakaunawaan.
Kaya nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng alitan, nagkakaroon ng pagtatalo. Diba? So, yun yung mga bagay na nangyayari na hindi natin maiiwasan noon pa man hanggang ngayon. And the book of Ephesians is the Apostle Paul's letter to the church in Ephesus. They're struggling with issues of division and exclusivity. Nagkakaroon nung panahon dito sa mga Ephesus, nagkakaroon ng division, yung pagkakawatak-watak at ng exclusivity. Kaya naman namamanhik si Paul or gusto ni Paul na masabihan ng mga taong ito para hindi magpatuloy yung kanilang pagkakahiwa-hiwalay at pagkakawatak-watak. Kasi 'di ba, kapag walang pagkakaisa, wala si Kristo sa gitna nito. At ang importante tayo, no, lalo na tayo ng mga Kristiyano, dapat iisa ang puso't damdamin natin dahil iisa naman ang Diyos na ating pinananampalatayahan. Kaya naman namamagitan si Apostle Paul noong panahon na yun para ang mga taong ito'y magkaisa. No, yun din ang pamanhik natin, yun din ang prayer natin, no, ngayon. Nanawa ang mga tao sa Pilipinas ay magkaroon din ng pagkakaisa. Magkaroon din ng pagkakaisa ang bawat pamilya para nang sa ganun, maging matatag tayo, matibay tayo. Parang walis tingting, di ba? Kita niyo yung walis tingting. Wala itong silbi kapag ito'y watak-watak. Nakita niyo kung walang tali, yung walis tingting, magagamit ba natin yan para makapagwalis? Nawawalan ito ng purpose, nawawalan ito ng saysay. Kapag ito ay hindi ito magagamit, ito ay walang kabuluhan kapag hindi siya nakatali. Napansin nyo? Nalala ko sample ng walis tingting, but I know naiintindihan yung gusto kong ipatungkol. Kasi, baliwala eh. O halimbawa, isang piraso lang yung walis. Makakawalis ba to? May silbi ba siya? Wala din, di ba? Pero kapag ang walis tingting, tinalian mo, pinagkaisa mo, ang ganda niyang ipangwalis. Nagkakasilbi siya. Nagkakaisa kasi. Nagkakatulungan yung mga walis tingting. Parang tao, no? Parang tayo. Wala pong magiging kabuluhan ang buhay kung wala tayong pagkakaisa, kung hindi natin nagagamit ang ating pamilya, ang bansang Pilipinas, kung hindi tayo magkakaisa. Kasi kapag nagkakaisa ang isang grupo, organization, simbahan, pamilya, bansa, ay sigurado pong uunlad yan. Sigurado pong may magandang kahihinatnan ang mga plano nila, ang direksyon ng buhay nila, lalo na sa pamilya, di ba? Isipin mo, no, kung ang pamilya nagkakaisa sa presensya ng Diyos at lahat nagkakaunawaan na ang Panginoon ang siyang tunay na dapat na maging sentro ng pamilya. Sabay-sabayan mag-church, sabay-sabayan mananalangin, nagbabasa yan ng Bible kahit di mo inuutusan, nagdadasal bago kumain, may concern sa bawat isa, may malasakit sa bawat isa, iniisip ang kapakanan ng iba, iniisip ang kapakanan ng kapamilya, hindi mag-iisip na manakit ng kapwa, hindi niya iisiping ikasasama ng iba. Diba? Pag may pagkakaisa, kaya naman, magkakaroon din ng magandang resulta ng pag-unlad. Napansin niyo ba yan? Kapag ang pamilya nagkakaisa, walang away. Diba? Maayos, masaya, kasi walang barrier. Lalo na kapag itong pamilyang ito ay ang sentro ay ang Panginoon. Kasi wala na talagang barrier. Ano ba itong barrier na to? Malaking bagay yung barrier na yan. Sa atin bilang tao, yung barrier, kung bakit tayo walang direksyon sa buhay, kung bakit ang gulo-gulo ng buhay natin, kung bakit ang daming bagay na nagpapagulo sa isip natin, kung bakit nananatili tayo sa ating mga kasalanan, kasi yun yung barrier na yun, yun yung numahad lang para magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Ano yung barrier? Yun yung kasalanan na hindi natin maisuko-suko sa Panginoon. Kung kaya't nang dahil sa barrier na yan, nagkaroon tayo ng hadlang between God and man. Diba? Yun yung humadlang. Simula pa noong nagkasala si Eva at Adan, nagkaroon na ng hadlang na hanggang sa ngayon, nagiging dahilan yan
upang tayo hindi makalapit sa ating Panginoon. Kung kaya't hindi umaayos yung takbo ng buhay natin, na kapag may problema, sobrang natin dinidibdib, sobrang nating nahihirapan kasi sarili lang natin ang nagdadala nito. Samantalang kung masisira ang barrier na yan at magkakaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos, which yun naman talaga ang ginawa ng Diyos para ma-reconcile tayo with God. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believed in Him shall not perish and have an everlasting life. Sabi sa John 3:16, di po ba? Para matanggal na yung barrier na yan. Napansin nyo kung nanood kayo dati ng Passion of Christ, meron part doon sa movie na nung si Christ ay napako sa krus at siya ay namatay, nawasak na yung pader, yung barrier, di ba, doon sa temple, na kung saan, doon kasi sa temple na yun, bago ka pa makapag-communicate kay Lord, kailangan mong dumaan sa mga kaparian, sa mga ang daming dadaanan bago ka makapag-communicate sa Diyos. Andun dapat meron ka pang iaalay, ang dami. So, winasak na yun. Imagine niyo kung ganong kalaki yung barrier na yung wall na yun para mapunit siya na mismong gitna at talagang nawasak siya. Na ang ibig sabihin, ito ay nagsisimbolize na wala na, tinanggal na yung barrier na yun. Meron na tayong access directly to the Lord dahil sa pagkamatay niya sa krus. Yun talaga yung purpose nun, para tayo ay tuluyan ng makakommunicate kay Lord, magkaroon na tayo ng personal relationship sa Kanya, na wala lang tayong ibang gagawin kung hindi paniwalaan natin ito, tanggapin natin ito, at panampalatayahan natin na si Kristo ay Diyos, na siya'y namatay sa krus para tayo tubusin sa ating mga kasalanan, at tayo ay Kanyang iniligtas sa buhay na ito. Diba? Sabi nga, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord, sabi sa Romans 6:23. So, kamatayan ang kabayaran ng mga kasalanan. Kaya nga namatay si Kristo sa krus para ipakita niya na sa kanyang pagkamatay, nabayaran na yung ating mga kasalanan. At yung free gift ni God na eternal life mula kay Christ Jesus, our Lord, ay natanggap na natin. Kaya nga po, ito yung libreng regalo ng Diyos sa atin. Nang sa ganun, yung barrier na yan ay tuluyan ng masira, mawala, para magkaroon na tayo ng reconciliation with the Lord, with God, through Christ Jesus. Sabi nga po dito, Jesus broke down the barrier that separated humanity from God, and the walls we built between each other. Pati yung mga walls na binild natin, na galit natin sa ibang tao, ay inalis na rin yan ng Diyos. Kasi kapag tayo ay nag-reconcile na with the Lord, at tayo ay tumanggap na sa Panginoon bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas, wala na yung barrier na yan. Ibig sabihin, pati yung galit natin sa ibang tao ay mawawala na rin, kung kaya't iniutos niya, mahalin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili at mahalin mo ang iyong kaaway. So lahat yun, tinanggal na ng Diyos yung barrier. Kasi bakit? Pag-ibig na ng Diyos ang siyang naghahari sa ating mga puso. Wala na yung sama ng loob, hinanakit. Para wala nang mamamagitan, wala nang hadlang sa ating pagiging Kristiyano. Na maging ang pagpapatawad ay magiging madali na para sa atin. Kasi pag-ibig na ng Diyos yung naghahari eh. Ganun po ba ang ginagawa natin? Wala na ba tayong kaaway ngayon? Wala na ba tayong sama ng loob sa ating kapwa? Bagamat may nagawa silang kasalanan sa atin, hindi natin sinasabi na pag may kasalanan, hindi na parurusahan. Kasi ang Diyos nagpaparusa din sa mga may kasalanan. Dapat lang, no? Katulad ng mga taong sinasabing na may kinalaman sa graft and corruption. So, natural lang na sila mag-suffer. Natural lang na sila natural lang na sila ay maparusahan kasi nagkasala sila kung sila man po ang talagang tunay na gumawa nito. Pero para hindi ka magpatawad,
Iyon yung isang bagay na dapat ay maunawaan natin na ang pagpapatawad ay hindi yun para sa taong pinatawad mo, kundi para sa'yo. Kasi kapag nagpatawad tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso. Nagkakaroon tayo ng kagalakan. At mas umiiral yung pag-ibig ng Diyos sa puso natin kung saan tayo ay masaya, payapa, kahit na may mga ganong problema sa buhay natin, magaang ang loob natin. Di ba? Kasi nakapagpatawad na tayo. Katulad ng asawa ni Charlie Kirk, namatay yung asawa niya, binaril, di ba? Pero napatawad niya kung sino yung taong bumaril sa kanyang asawa. Hindi madali gawin yun. Kasi ang sakit nun. Di ba? Pinatay mo yung asawa ko. Pero dahil ganun ang Diyos, kailangan maging tulad tayo ng Panginoon. Marunong din tayo magpatawad. Kasi yun yung hadlang eh. Sa pag-unlad, hadlang yun. Hadlang yung galit, sama ng loob, hindi pagpapatawad, pride, hadlang lahat yan eh. Yan yung barrier na kung saan hindi ka magiging masaya. Yan yung hadlang para hindi ka magkaroon ng kapayapaan. Yan yung hadlang para hindi ka makatulog sa gabi. Yan yung hadlang para hindi ka kampante. Diba? Kasi yan yung hadlang na yan. Yan yung mga stressors. Yan yung stress kung bakit nai-stress tayo. So po yan, no? Sa totoo lang, ako din, nai-stress din. Tao din po ako, no? Hindi ko mo, kasi Ate Max, okay na yun, hindi yan nai-stress kasi lagi yung nasa Panginoon, lagi yan nag-Bible study, fellowship, nagde-devotion pa every morning. Naku, hindi po ako exempted dyan. Nai-stress din po ako. At napakaraming stressor sa paligid. Pero idinudulog ko lang po lahat sa Panginoon yan. Kasi kung ako lang, ano po, papatulan ko talaga yan. Talagang, ay, sa totoo lang, ako lang naman din po, tayo lang din naman po ang affected kapag nag-entertain tayo ng stressors, ng stress sa paligid natin. So, ipakontrol natin to sa Lord. Kasi kung tayo lang talaga, naku, masisira araw natin, hindi tayo makapag-isip ng tama, magugulo ang mga decision making natin, nadidiskaril yung mga plano natin, it's because naapektuhan tayo. Kaya nga, I keep on seeking God. Lord, help me. Kasi hindi po exempted doon eh. Walang exempted doon. Lahat tayo dadaan dyan. Lahat tayo panghihinaan. Lahat tayo ipoprovoke ng kaaway para tayo ay magulo. Because of those barriers. Kaya sabi ko, Lord, wasakin mo tong barriers na to. Itong mga bagay na humahadlang para hindi ako makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Putulin mo. Kasi sa totoo lang, ako po, akala niyo ba, before ako mag-devotion, talaga ang dami. Ang daming bagay na nanggugulo para lang hindi ako mag-devotion. Minsan, minuto na lang, manggugulo pa. Sisirain pa yung mood mo. But I keep on praying and asking the Lord to please shield me with your precious blood, Lord. Help me. Tulungan mo ako mapagtagumpayan ko lahat ng ito. At makapag-devotion ako. No matter what, Lord. Hindi po madali, no? Ang buhay dahil hindi tayo nauubusan ng mga pagsubok, ng mga problema. Pero napakabuti ng Diyos kasi nangako siya that He will never leave us nor forsake us. He will be with us. Diba? Sabi nga, dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. And He will give us wings like an eagle para mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Maraming salamat sa Panginoon. Alam ko na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya po, panghawakan natin yun. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos ngayon. Tanggalin na yung mga barriers na yan. Mga hadlang na nagiging daan para tayo ay mapalayo sa Diyos, imbis na mapalapit sa Kanya. Wasakin natin yan, ipawasak natin yan sa Diyos. Para tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya, patuloy na makalakad in accordance to His will. Kasi po talagang haharangin tayo ng mga hadlang na yan sa buhay natin. Hindi para, minsan kasi ginagamit ang tao eh. Ginagamit ang ating mga anak, asawa, kapaligid natin, sa paligid natin. Pero wag nating hayaang magkaroon ng pag-aawayan ng dahil dyan. Ang idulog natin sa Diyos na maayos ito, hindi para mag-away, hindi para awayin natin ang ating kapwa, kung hindi makipag-reconcile tayo sa Lord. Tingnan natin, Lord, tulungan mo po ako.
Kasi baka wala pa naman talaga tayong personal relationship with the Lord, kung kaya't napakagulo ng buhay natin. Yun po ang isang bagay na dapat nating ayusin sa Panginoon. Nireconcile na tayo ng Lord sa ating Diyos Ama. Please, through Jesus Christ, bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon na makapamuhay sa ating buhay, na maghari sa ating buhay. Tanggapin natin siya sa our Lord and Savior. That means every person is invited to come and know Jesus. Kaya nga si Lord wala nang tigil, kundi ka-invite na lang ng invite na ako naman, ang pansinin niyo ngayon. Di ba? Ang dami niyong pinapansin sa paligid eh. Ang dami niyong binibigyan ng panahon, binibigyan ng oras, binibigyan ng attention. Ako naman. Diba? God is inviting us. Jesus Christ is inviting us na lumapit tayo sa Kanya, to surrender everything to Him. His love, His mercy and compassion and promises. Ang dami niyan. Diba? Pinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin, pero still tayo ay nagre-reject sa Panginoon. Every person is invited to follow Him in eternity. Gumagamit siya ng iba't ibang tao, ng mga taong maghahatid ng mensahe sa iyo. Maaring ginamit na niyang nanay mo, ginamit na niyang kaibigan mo, ginamit na niyang pastors niyo, ginamit na niya ang tatay mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, para lang makakilala ka sa Panginoon. Pero for so many years still, nire-reject mo ang Lord. Lagi mo sinasabi, hindi pa ako handa dyan. Saka na yan. Saka ayoko yan kasi babaguhin mo relihiyon ko. Hindi ko yan kailangan. Okay naman ako sa buhay ko ngayon. Masaya ako. At okay naman ako sa relihiyon ko. We're not talking about religion here. We're talking about relationship. Kasi po yung religion, hindi tayo kayang iligtas niyan. Ang talagang makapagliligtas sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan ay ang Panginoon. Ang pagtanggap sa Kanya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Sabi nga, I am the way, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan niya lamang para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Na kung hindi natin tatanggapin at paniniwalaan na si Kristo ay namatay para tayo maligtas, ay tunay na maliligaw tayo at magpapatuloy tayo sa paggawa ng masama at ng kasalanan natin na ayaw naman natin na mangyari ang bagay na ito. Hindi po ba? At hindi po tayo naligtas ng dahil lamang sabi naman ng iba, at ligtas na ako. Kasi mabuait akong tao. Masunurin ako, gumagawa ako ng mabuti sa kapwa. Nagdodonate ako. Tumutulong ako sa mahihirap. Halos lahat nga na kinikita ko, itinutulong ko na sa kapwa ko. Dinodonate ko na sa simbahan. Ako pa nga nagpatayo ng simbahan na yan eh. Ligtas na ako. Naku, yan pong maling bagay na dapat natin bigyan ng linaw. Dahil tayo naligtas, not because of our works. Sabi nga sa Ephesians 2 verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of your works, so that no one may boast. Hindi yan dahil sa gawa mo. Hindi yan dahil sa effort mo kung bakit ka naligtas. Hindi yan dahil sa pera mo kung bakit ka naligtas. Hindi yan dahil nagpagawa ka ng simbahan kung bakit ka maliligtas. It is by grace. Yun ay pabor ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kung bakit tayo naligtas. Kasi hanggat hindi mo pinaniniwalaan na si Kristo ang daan, buhay at katotohanan, at kung hindi mo siya tatanggapin bilang Diyos mo, tunay mong tagapagligtas at magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi dalawa lang pwede mangyari. Buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. Sa apoy ng impyerno. Ayoko po doon mainit. Di ba? At ayoko po doon. Kasi hindi natin yun deserve. Sa totoo lang, deserve natin yun. Dahil sa sobrang nating kasalanan. Sorry po sa word ko. Deserve natin yun na mapunta sa impyerno. Kasi makasalanan tayo. Pero dahil may Diyos na nagmamahal sa atin, hindi niya hinayaan doon tayo mapunta. Binigyan niya tayo ng pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ay maligtas tayo. Bayaran ng ating mga kasalanan. Nang sa ganoon, hindi tayo doon mapunta. Imagine mo kung gaano tayo kamahal.
Kasi pwede namang hayaan ko na lang kayo. Sa impyerno kayo lahat mapunta. Pero sinira ng Diyos yung barrier. Sabi ng Diyos, hindi. Mahal ko kayo eh. Gusto ko kayong mapunta. Sa piling ko, kasama ko. Dahil mahal ko kayo. Kaya, ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Sige, ang anak ko ang magsasuffer para sa inyo. Siya na ang magpapapako sa krus. Siya na ang magbabata ng lahat ng hirap. Siya na ang tatanggap ng lahat ng sakit, sakripisyo, pagdurusa. Maligtas ko lang kayong lahat. Tapos tayo, hindi pa natin ito tatanggapin. Anong pride meron tayo para hindi ito tanggapin? So sabi ko nga, Lord, thank you. Kasi isa ako sa tumugon. At isa ako sa hinanap mo. Isa ako sa kinulit mo. Thank you talaga, Lord. Kasi nasa Panginoon na ako, tumalikod pa ako. Backslider ako eh. Totoo lang po. Tinalikuran ko Panginoon for so many years. Kilala ko na siya 1998. 1996, I mean. 1996, nakilala ko ng Panginoon. Pero hindi ako namuhay sa Panginoon ng nagseryoso ako. Tinalikuran ko siya. Nag-backslide ako for so many years. Sakala ko nagbalik talaga ng seryosong pagbabalik sa Panginoon. Ngayon, na-stroke na ako. Grabe ang tagal, no? Nasa wilderness ako for so many years. Grabe. Talagang alam mo yun, alam mo na yung daan eh. Tinuro na ng Diyos eh. Paliko-liko pa ako, hala. Talagang meron ng straight na daan. Nagpakanan, kaliwa pa ako. Kahahanap ko ng tamang daan. Nasa tamang daan na pala ako. Lahat, di ba? Ginawa ko noon na akala ko yun yung tama. Sabi ko naman noon, Lord, gagabayan mo naman ako eh. Tutulungan mo naman ako eh. Yes, hindi naman talaga pinabayaan ng Diyos. Hindi ako iniwan ng Diyos. Hindi niya ako hinayaang mapahamak sa kabila ng katigasan ng ulo ko. Pero talagang nakaranas din naman ako ng kabigatan, ng sobrang hirap dahil sa katigasan ng ulo ko. Kasi alam ko na yung daan. Nagpapatuloy pa rin ako sa sarili ko pa din galing. Kaya ligaw na ligaw ako. Talagang nasa wilderness ako. Parang 40 years, no? In wilderness. Na meron naman palang diretsong daan kung saan pa ako dumaan. Kaya punaligaw talaga ako ng maraming taon sa buhay ko. Imagine mo naman yung 1996, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. 5 years ako naglingkod. 2001, from 2023, nasa wilderness ako. Talagang ang gulo-gulo ng isip ko, direksyon ng buhay ko dahil umasa ako sa sarili kong galing. Although alam ko nandyan si Lord, pero lagi sinasabi, Lord, diyan ka lang. Wait ka lang, maglilingkod ako. Darating din yung time na yan, Lord, pero hindi pa ngayon. Lagi ganoon. Pagdadanas ng hirap, babalik sa Lord. Pag umukay na ulit, balik na naman sa sariling mundo. Ganun lang pa noon eh. Parang ginagawa ko lang na, anong tawag doon, ginagawa ko lang na, si Lord, yung parang iyakan ko na pagka problematic ako, lalapit ako sa Kanya. Pag okay na ako ulit, lalayo ulit ako. Diyan ka ulit, Lord dito muna ako. Ganun ako dun eh. Yung barrier, winasak na ng Lord, pilit kong binabalik. Pilit kong binabalik yung barrier. Kaya nagkakaroon ulit ako ng pagitan sa Panginoon. Napapalayo ulit ako sa Kanya because sa sobrang galing ko. Sa sobrang kagustuhan ko na masunod yung gusto ko. Imagine from 2001 to 2023. That's 23 years. Bago ako tuluyang nagising na may mali na sa ginagawa ko. Nandito talaga ako tinatawag ng Diyos. Ito talaga yung pinapagawa niya. Saka lang ako talaga nagsabing, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Susunod na ako, Lord. Ayoko na makipagtag of war sa'yo. Imagine mo yung tagal, 23 years, 22 years, na nakikipag-battle ako sa Lord, na pwede naman palang hindi. Sabi ko nga, Lord, pwede naman palang hindi. Pwede naman palang noon pa sana sinunod na kita.
Di ba? Pero napakabuti ng Diyos. For 23 years in my life na nasa wilderness ako, never kaming pinabayaan ng Diyos. Hindi niya ako hinayaang tuluyang mapahiwalay sa Kanya. Hindi niya ako hinayaan na tuluyang magpakasama. Napakabuti ng Diyos. At hindi niya ako pinahamak. Hindi ako hinayaan ng Diyos na mawala sa mundo during the time na nasa wilderness ako. Salamat talaga, Lord. Kasi sabi ko, Lord, ang dami ko pang pwedeng maabot na tao. Pamilya ko, mahal ko sa buhay. Although hindi ako perfecto, pero pinipilit ko, Lord, na makasunod sa kalooban mo. And thankful ako, sobra akong grateful sa kabutihan ng Diyos. Kasi sino ba ako para, di ba? Ang daming tao na mas okay at mabuting puso. Pero ako, no, hindi ako hinayaan ng Diyos na maligaw ng tuluyan. Talagang sabi ko nga, Lord, ang tindi mo eh. Mahal na mahal mo ko. In-stroke mo ko para lang matauhan ako. Yun talaga yung message ng Lord sa akin. Kasi sobra akong dependent sa sarili ko. Self-centered po ako eh. Ang alam ko, kaya ko lahat. Kasi sabi ko, gifted ako. Binigyan ako ng gift ni Lord eh. Binigyan ako ng talino ni Lord, ng galing ni Lord eh. Mali pala yun. No? Oo, binigyan tayo ng talino ng Diyos. Oo, binigyan tayo ng talent, gifts. Pero hindi mo yan dapat gamitin nang hindi kasama ang Panginoon. Gamitin mo yan para sa Panginoon, para sa ikaluluwalhati niya. Pero kung gagamitin mo yan, at alam mong hindi na ito magiging kalugod-lugod sa Diyos, hindi na siya mag-glorify, please lang, check your heart. Kasi baka maligaw ka dyan. Diba? Kasi kahit naman sa trabaho mo, kung gagamitin mo yung gift ni Lord sa'yo, talent ni Lord na binigay sa'yo, hindi ka man mandadaya, hindi ka man loloko, hindi ka man lalamang. Lalo sa negosyo. Diba? Gagamitin mo yan sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Sa mga bagay na mag-glorify sa Lord. So pagpapalain ka dyan. Pero ako kasi nung ako'y nagtatrabaho, nung ako'y nagninegosyo, ang galing ko po eh. Mag-close ng deal, ginagamit ko para makapanlamang ng kapwa. Naakala ko tama yung ginagawa ko. Mali pala. Doon ko na lang na-realize natin, kailan lang. Dahil ko palang maling nagawa noon. Akala ko, tama. Kasi nabulagan ako sa mga maling sinasabi ng kaaway sa utak ko. Kasi gusto niya talaga ako maibalik sa kanya. Gusto na ni Satan sa kanya ako. Sorry, hindi siya nagtagumpay. Dahil mabuti ang Panginoon, mahal ako ng Diyos. Kaya lagi sinasabi niya sa inyo, mahal tayo ng Diyos. Kasi hindi talaga niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Maligaw ka man, lumayo ka man sa Diyos, nandyan pa rin siya. Ginagabayan ka, binabantayan ka, at ginukulit ka na bumalik ka sa akin. Kasi sa akin ka eh. Lalo na po yung mga nakakilala na sa Panginoon, yung talagang tumanggap na sa Diyos, tas naligaw lang, hindi ka talaga titigilan ng Diyos, ibabalik at ibabalik ka niya sa Kanya. Tayo na lang talaga ang nagmamatigas, kung kahit di tayo makabalik. Pero kung isusurrender natin ang buhay natin sa Kanya, at hahayaan natin ang Panginoon ang kumilos, magbabago talaga ang takbo ng buhay natin. Isip natin. Although hindi naman nawawala ang mga pagsubok na yun sa buhay natin, pero alam natin, pag kinaharap natin mga problema na yan, tagumpay na tayo dyan kasi kasama natin ang Panginoon eh. Diba? Thank you Lord talaga. Sobrang napakabuti mo Panginoon. So sabi nga dito, there are no exceptions eh. Wala talagang exception sa mundong ito. Sino man tayo, ano man tayo, lingkod ka man ng Diyos o hindi, talagang daranas ka ng napakaraming pagsubok sa buhay. None of us earned this gift. Jesus reached out first. Sa totoo lang, si Jesus Christ ang unang nag-reach out sa atin. Siya nga unang nagmahal sa iyo eh, sa akin. Imagine mo, hindi natin deserve na mahalin ng isang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, pero minahal niya tayo. Kaya tayo natutong magmahal because He first loved us. Kaya tayo may pag-ibig sa puso natin because minahal tayo ng Diyos. Hindi natin kaya magpatawad ng may kasalanan sa atin kung hindi tayo minahal ng Diyos. Hindi natin kayang maging mabuting tao kung hindi tayo minahal ng Diyos. Sa Kanya muna lahat nagsimula ang mga bagay na yan. Hindi natin na-earned yan.
Hindi natin yan natanggap nang dahil lang sa galing natin, nang dahil lang sa kasipagan mo, nang dahil lang sa kabutihan mo, nang dahil lang sa pera mo. Si Lord ang lahat. Siya ang una. Siya ang unang umabot sa'yo. Siya ang unang nagmahal sa'yo. And He loves us when we were lost, hopeless. Sa mga panahon tayo ligaw, sa mga panahon nawawalan tayo ng pag-asa, nire-reach out niya tayo. When we didn't even know we needed Him. Sa mga panahon hindi nga natin alam na kailangan pala natin ng Diyos. Sa mga panahon na hindi mo matanggap, kailangan mo ang Diyos. Pero nandun siya palagi to reach us out, di ba? Nire-reach out niya talaga tayo. Kahit na parang nire-reject mo siya, hindi kita kailangan. Di ba? Na kahit na dinidedma mo siya, nandyan pa rin siya palagi para palalahanan tayo. Anak, mahal kita. Mahal na mahal kita. Andito lang ako. Tawagin mo lang ako. Andyan ako in an instant dahil mahal kita. Hinihintay lang ng Diyos sa tumawag ka. Hinihintay lang ng Diyos na lumapit ka. Aminin na tayo nagkasala. Na siya lang ang kailangan natin sa buhay natin ito. Sa Diyos ang tunay na pagsuko. Yan yung pagsuko na dapat natin gawin. Pero yung pagsuko sa buhay, huwag mong gagawin yan. Sumuko ka sa Diyos. I-surrender mong lahat sa Kanya. Ibigay mo ang lahat ng kabigatan mo. At aminin mo na apart from the Lord, you can do nothing. That you need Him. Seek ye first the kingdom of God. Diba? And all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ibibigay ng Diyos sa'yo. Kapag lumapit tayo sa Kanya na may kababaang loob. At aminin natin sa ating sarili, hindi natin kaya nang wala ang Panginoon. Sa totoo lang po. And consider this. Are you hiding behind walls that Jesus has already torn down? Or will you open your heart and arms wide as Jesus did when He extended His generous welcome to everyone? The gospel is good news for the whole world. Let's share it. Nabubuhay pa ba tayo sa mundong ito na nananatili na ang barrier na yan ay nandyan pa rin sa harapan mo? O pinahintulutan mo na ang Diyos ay winasak na yan. Nang sa ganon, malaya tayo na makakalapit sa Panginoon. Mayayakap natin siya kung gustuhin natin. Makakausap natin siya any time of the day. Na alam natin na may personal tayong relasyon sa Kanya. Pero kung hanggang ngayon, pakiramdam mo ang layo-layo pa rin ng Diyos sa'yo. It's about time. Bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos sa buhay natin na makalapit tayo sa Kanya. Bigyan natin siya ng pagkakataong ipakita ang Kanyang kaluwalhatian sa atin, kabutihan niya. Tanggapin natin siya. Paniwalaan natin that He is a God of everything. That He is more than enough ng mga pangangailangan natin. Na siya ang sagot sa mga napakarami nating tanong. Siya ang sagot, solusyon sa mga problemang hindi matapos-tapos. Na siya ang magpoprotekta sa atin. Na siya ang mag-iingat sa atin. Na siyang magmamahal sa atin unconditionally. Na siyang magpapatawad sa atin. Kahit sa tingin mo parang wala ka ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa mo. Pero ang Diyos, handang-handa kang patawarin with open arms. Dahil ganun niya tayo kamahal. All you need to do is to accept Him as your Lord and Savior. Repent sa mga kasalanan mo. Aminin mo na nagkasala ka. Iluhod mo yun sa Diyos. At tuluyan mo nang isuko sa Kanyang lahat ng yan. Nang sa ganun din na natin balikan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, tayo ay tunay na makakalapit sa ating Panginoon at magkakaroon ng bagong buhay. So if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away. See, everything has become new. 2 Corinthians 5:17. The old has gone, the new has come. Gusto mo ba magkaroon ng isang bagong buhay? Buhay na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, yung masayang smile, yung sarap na tulog sa gabi, walang worries, walang pag-aalala, walang pagdududa, walang takot. Ang sarap mabuhay ng ganun.
Yung bang kahit puno ka pa ng problema pero nakakangiti ka. Kahit ang dami, sandamakmak na pagsubok pero parang wala lang. Ang gaang-gaang dalhin because God is with you dahil siya ang bumubuhat sa iyo kasabay ng mga problema mo. Thank you, Lord. Meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya naman po, huwag na nating patagalin. Huwag na nating hayaan na manatili ang barrier na yan sa buhay natin. Lalo na ngayon, kung may kapamilya ka, mahal sa buhay, na hanggang ngayon di mo mapatawad, hanggang ngayon di mo binabati, hanggang ngayon sinisimangutan mo, katrabaho mo, ka-office mates mo, kapitbahay mo, mga taong malapit sa iyo pero ngayon malayo dahil sa nagkakagalit kayo. Kailan mo pa sila patatawarin? Kailan mo pa sila babatiin? Kailan mo pa ibababa ang pride na meron ka? Eh sila naman ang nagkasala, Ate Mabsi. Sila naman ang may kasalanan kung ba't, di ba? Napansin niyo yung facial expression ko kapag sinasabi niyo yung mga bagay na yun. Sinisimangot ka, didikit yung mga kilay mo, may sama ka ng loob, may bigat, ayun nga lang ang sinabi ko, hindi naman ako yun, pero tumabog yung dibdib ko ng konti. So, ibig sabihin, hindi ka relax. May problema ka. So, please, mas maganda yung nakakangiti tayo. At lahat ng taong makakasalubong mo, nangingitian mo, masaya ka, batiin sila. Wala kang kabigatan dahil para malayo rin tayo sa kahit na anumang karamdaman. At kung may karamdaman ka, pero punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, gagaan yung sakit mo. At pwede ka pang gumaling dyan kung may cancer ka. Kung meron kang stroke, magagalaw mo yung mga kamay mo, makakalakad ka is because nagpatawad ka. Tinanggal mo yung mga barriers na yan na nandyan sa puso mo, na nagiging dahilan ng paglala ng karamdaman mo. Magpatawad tayo. Isuko natin lahat sa Panginoon yan. Nang sa ganun ay malaya tayo na nakakangiti at masaya tayo sa piling ng Diyos na may punong-puno ng kagalakan sa puso natin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay o Diyos na buhay ka. Salamat for reminding us again, Lord, na dapat kaming magsuko na ng lahat ng kabigatan sa puso namin. Mga barriers na yan na nagiging hadlang upang kami ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Mga hadlang na nagiging dahilan kung bakit kami ay hindi makangiti, kung bakit kami ay hindi makapagpatawad sa aming kapwa. Panginoon, tinuruan mo kaming magmahal, pinuspos mo kami ng pag-ibig mo, kung kaya't yun din ang gusto namin ipasa namin sa iba. Yun din ang gusto namin ibahagi sa iba, Lord. Pero sabi nga, paano namin ipapasa ang isang bagay na wala kami? Tulungan mo kami, Panginoon, na mapuspos kami ng pag-ibig mo, na mapuspos kami ng kapatawarang mula sa iyo. Hindi nga, Lord, pinatawad mo. Bakit hindi kami makapagpatawad sa iba? Salamat, Panginoon, for always teaching us how to love, how to forgive, and how to forget, Lord. Maraming salamat po, kasi mahal na mahal mo kami. Salamat po, Panginoon, kasi ayaw mo na kami ay mabuhay na punong-puno ng stress, mabuhay na punong-puno ng galit sa aming mga puso. Thank you, Lord Jesus, for helping us na maibaba ang pride na hindi namin maibababa. Salamat, Lord, for helping us na matutong magpakumbaba, Panginoon. Na lagi naming tingnan ka bilang modelo namin. Salamat, Lord God, for all your reminders to us, Lord, to our family. Lord, tulungan mo kami bilang mga nanay na matuto kaming palaging magmahal sa aming mga anak, sa aming asawa, lalo na sa mga taong hindi kaibig-ibig, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus. Thank you, Lord. Puspusin mo kami, Panginoon, ng pag-ibig mo. Para ito rin may bahagi namin sa iba. Salamat, Lord. Maraming salamat kasi binibigyan mo kami ng pagkakataong makilala ka. Tanggapin ka bilang Diyos sa tuloy naming tagapagligtas upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord God, sa pagpapatawad sa mga kasalanan namin. Sa paulit-ulit namin nagagawang kasalanan, maraming salamat po. Paulit-ulit mo rin kaming pinapatawad. Thank you for everything, Lord. Continue to bless our family, our children, lahat ng mga tao na nakakahalubilo namin, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Pilipinas
Ayusin mo, O Diyos, ang kaguluhang nangyayaring ito, Panginoon. Tulungan mo mga taong sinasalanta ng bagyo ngayon. At itong bagyong ito, Panginoon, na sinando, Lord Jesus, ay lumabas na nawa ng bansa. Tumigil na sa pananalanta. Ingatan mo, Panginoon, iyong mga anak. Tulungan mo sila, Lord Jesus, na sa mga pagkakataong ito, makita nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, at kung kanino sila dapat tumawag at manampalataya. Sa pagkakataong ito, Panginoon, makita nawa nila na tunay na kailangan kanila sa kanilang mga buhay. Higit na ikaw lang, O Diyos, ang tunay na makapagliligtas sa amin, anumang sitwasyon ang aming kinakaharap. Maraming salamat po, O Diyos. I-bless mo, Lord, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon at ang mga taong makakapanood nito. Ano man ang kanilang mga dalahin, ano man ang kanilang mga dalangin, ano man ang kanilang mga hinihingi at hinihiling sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po sila, O Diyos. I-provide mo po, O Diyos, ang kanilang mga pangailangan. Patawarin sa lahat ng kanilang mga kasalanan at patuloy na ingatan sa po ng kanilang mga pamilya. I-bless mo rin, Lord, ang ating Mabs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, at ang Global Life University. Ang lahat ng mga taong napapaloob dito, ganun din, Panginoon, lahat ng mga pastors, leaders, at mga churches sa buong mundo. Guide us, Lord God, at gamitin mo kami, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong salita sa iba, na maibahagi namin ito ng buong puso, buong kaluluwa at buong pagmamahal sa iyo, Lord. Na ikaw lang ang maging sentro ng buhay namin, Panginoon, at ikaw lang, Panginoon, ang siyang lagi namin panghawakan ng iyong mga salita, sapagkat ikaw lang ang Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. We love you, Lord, we praise you, and we honor you, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. So please don't forget to read your Bible every day, to share whatever yung natututunan ninyo dito sa devotion, nababasa sa Bible, ano man ang wisdom na binibigay ng Lord sa atin, i-share po natin to sa mga mahal natin sa buhay. And don't forget to like and share this video para po marami ang maabot, marami ang makapakinig, marami ang matuto, marami ang makaranas, maka-experience ng pag-ibig ng Diyos. Magamit nawa ang video na ito upang maging daluyan ng pagpapala sa iba at makakilala sila sa Panginoon, sa tunay na Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayong umaga. Thank you, Ate Marilyn, Reiteran Morados, and Ate Marilyn Bautista. Thank you, Ate Lucy. Thank you for watching. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga nanood sa God Loves You Movement Facebook page. Maraming salamat po at good morning po sa inyong lahat. And I hope na magkita-kita muli tayo bukas. Praying na makapag-devotion tayo bukas. Pero parang hindi po ata ako makakapag-devotion bukas kasi dadalhin ko po si mother-in-law si Mama Helen para sa kanyang laboratory. At isama niyo po kami sa inyong panalangin, sa patuloy na pag-iingat, paggabay, and provisions. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord, for everything. Sobrang napakabuti ng Panginoon. So, ingatan po tayong lahat ng Diyos. Huwag tayong makalimot na manalangin araw-araw, magbasa ng Bible everyday. So, basahin niyo po ang buong chapter ng Ephesians 2. Napakaigsi lang po nun. Yun po ang inyong assignment for the day. Para meron na tayong isang chapter na nababasa everyday. Maraming salamat. God bless everyone. See you all again tomorrow or hindi man on Thursday. God bless. Always remember, God loves you.